Ng teaching, dito na po tayo. Tatapusin na po natin yung ating lesson for the Ten Commandments. And then, next week, mag-start po tayo ng isang series. We'll be talking about Kingdom of God. So, I'll share with you kung ano po yung aming journey sa school. And we'll see kung ano yung magiging benepisyo nun sa atin. But for now, tapusin po muna natin tong Ten Commandments, no? I'm excited to share with you yung Kingdom of God series next week, starting next week. Okay po. Sige po, lahat po ng atin, dito na po tayo, upo po tayo. Yan, at least isang ano lang tayo. Okay. So, review po tayo ulit. 10, do not covet. Okay, huwag kuhanin, huwag angkinin, huwag asamin, huwag pagnasahan ang hindi sa'yo. Everything starts with the desire. Okay? So kapag nag-desire ka na, ang susunod na mangyayari doon ay magsalita ka mag-isip ka ng kasinungalingan kasi you want to covet, no? Parang yung ginawa ni David. Dahil nag-desire siya, akala niya hindi malalantad yung kasinungalingan niya. Sometimes kasi yung kasinungalingan natin, we thought na wala naman makakaalam niyan eh. No? Lalo kapag kinote siya ng white lies, pag kinote siya ng half-truth. Di ba? Pero yun yung kasunod. Pag nag-desire ka, tendency mo magsinungaling. So number 9, 5 is not 4, 4 is not 5. Kaya do not tell a lie. Ngayon, dahil nag-desire ka na at yung desire mo na yon, makukuha mo lang siya kapag nagsinungaling ka, next action na doon ay kuhanin mo na siya. Kaya do not steal. No? Kapag po yan, 8, mapuputol po yung daliri nyo. Sa ibang bansa, mapuputol ang daliri kapag ikaw po ay nagnakaw. Dito lang sa Pilipinas, hindi gaanong mahigpit eh. No? So, dugtong-dugtong siya. From desire, okay, from the heart. Yan. Maririnig niyo po yan madalas pag nag-aral tayo ng Kingdom of God. From the heart to the thoughts. So, unti-unti nasasagot na Ate Beth yung tanong mo ng discipleship. Yeah. From the heart to the thoughts, pinag-isipan mo na, pinagplanuhan mo na, magsisinungaling ako para makuha ko to. Ito plano ko. Diba? Ilalagay ko si Urias sa frontliner. No? Pinag-isipan mo na. And then, it will be acted out by your hands. No? By your hands. Ninakaw mo na. Ngayon, that's for number 8. 7, ito na yung do not covet. Do not covet muna po. Ang pag-aasawa ay para lang sa dalawa na under the sacrament of marriage, hindi 5. Okay, so 2 lang, hindi 5. Yung pong pang-6, yun yung sinasabi ni Tay Joseph kanina, sinasenyas niya. Do not murder, do not kill. Tingnan niyo po sunod-sunod siya. Parang yung buhay ni David, kinuha niya, si Bathsheba, inangkin niya, sinipingan niya, tapos kailangan niya ngayong patayin. No? Hindi siya mismo pumatay, pero yung act of murder ay intention ng puso niya. Alam na alam niya. So that's number 6. No, do not kill, do not murder. Number 5. Hindi po, 5 pa lang po. Honor your father and your mother. Okay? That's in Exodus, Deuteronomy, and also in Ephesians. Mababasa po natin. Yan. Number 4, doon pa lang po yung honor your Sabbath day or observe Sabbath day. Pangatlo, do not misuse the name of the Lord. Do not use the name of the Lord in vain. Ito, pangatlo. Iba po si Hitler. Si Hitler kasi, Hail Hitler. Ito, do not. Pangalawa po, do not bow down to any other gods. Yung kaninang binanggit, kung 4 yung binanggit na gods. Si Molech,
Nakalimutan ko na. Basta 4 yung binanggit, 4 na iba't iba. Ang ganda po nung topic kanina. Kaya hiningi ko yung PowerPoint. I would like to study yung topic kanina. And number 1, yun po yung last natin, do not make any other God. You should only have one God. Okay? You should only have one God. Father, thank you sa pagtatapos. At alam namin, hindi pa ito yung pagtatapos ng aming lesson. But as we try to end it, will you please be with us once more? Samahan mo kami at tinatanghal ka namin, dinadakila ka namin sa sandaling ito. Ikaw ang maparangalan, banal na Espiritu, samahan mo kaming muli sa pag-aaral na ito. At anumang nasa isipan namin, sa puso namin o nagawa ng kamay namin na kailangan ng paglilinis mo, linisin mo po kami at paging dapatin na makatanggap ng karunungan na nanggagaling sa salita mo. Dahil tanging salita mo lamang ang may karunungan, may kapayapaan, at kabuhayan. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi ng Diyos, magkaroon ka lang ng isang Diyos. Balik po tayo sa background because galing po sila sa slavery. Kung natandaan nyo po doon sa kanina, isa sa pinakasalan ay sa anak ng Paraon. Kung nakinig po kayo sa preaching kanina, ang bilis nga nung ending, sabi ko, ay tapos na pala. Naghihintay ako nung, I'm on the edge of my seat. Pag sinabi nyong you're at the edge of your seat, talagang you're intentionally nakikinig ka. Yung, naranasan nyo na ba yon pag naupo kayo? Yung, di ba pag ganyan, nakikinig ka? Ano ba yun? Si Brother Arna naman, ang haba naman po yun. Diba? Ganyan, pag nakadikit ka, pero when you're at the edge of your chair, para lang may konti dahan tayong English ulit, idiomatic expression, when you're at the edge of your chair, ganito, nasa edge po kayo. Ibig sabihin, gusto mong magising. Kaya nilalagay mo doon sa posisyon na, makikinig talaga ako. Yung parang tayo yung nasa axe, yung sa sobrang intentional makinig, nahulog sa balcony o sa bintana. No? Kanina, I'm at the edge of my chair. Kanina, pinakasalan doon sa kwento, pinakasalan yung anak ng Paraon from Egypt. Remember, sila po ay hinango from slavery to the wilderness, to the promised land, and then in the promised land, ito po yung, or before the promised land, ito yung utos. Okay po. Kasi nga, ang dami nilang Diyos. Lahat po ng kilos, may Diyos. Pananim, pag-aasawa, paglalakbay, lahat ng elemento may Diyos. Araw, hangin, lupa, tubig, lahat po yun ay may Diyos. This is a deeper study. Pag inaral nyo po, yung 10 plagues, yun po ay naka-attribute to their gods. Aralin nyo po. Madali naman i-search. Ang ano na ng AI ngayon, search nyo po. Para makita nyo, yung palang nuts, hindi po yung peanuts. Yung nuts, GNAT or yung mga lisa or kuto, no. Yung isa po 'yon. Alam niyo po ba yung 10 plagues? Pagkakasunod-sunod? Joke lang, di ko din naman alam. Pero yung pong 10 plagues na 'yon attributed to their gods. Basahin niyo po. Mababasa niyo po doon si Osiris, si Cyrus, yun po yung mga si Ra. Ra is the ultimate god ng Egypt araw. Opo, no. Aralin niyo po siya. Now, bakit ko yun sinasabi? Ang dami po kasi nilang God. Kaya ang sabi sa kanila, you should only have one God. Yun din yung utos kanina, yung inaral natin, kay Solomon. Di ba? Bakit? Kasi that's the only way that we will be wise. That's the only way that we will be wise. That we will only have one true, living, great, and good God. Yung ibang God, may kaya silang gawin. Kaso, pang-araw lang.
hindi pang tubig. Yung pang tubig lang, hindi pang lupa. Hindi complete. Yung God natin, complete. Ang gusto niyang sabihin, you should have one God kasi your completeness would come from me. Tuturo sa sarili ko from Him. No? Our completeness will come from Him. Why? He is your Creator. He is your completeness. He is my completeness. Bakit? From Genesis, hinulma niya ako. From Genesis, nasa isip niya na ako. From Genesis, hiningahan niya ako. From Genesis, bago niya ako likhain, ginawa niya muna lahat ng kakailanganin ko. My completeness is in God alone. Hindi sa asawa, hindi sa trabaho, hindi sa anak, hindi sa church, hindi sa affirmation ng kapatid o ng kung sino man, walang makakakumpleto sa atin sa lahat ng iyon. There will always be a vacuum in us. Magkakaroon at magkakaroon ng puwang na tanging Diyos lang ang makakapagpuno. Kaya nga po, seek ye first the kingdom of God. Bakit? Kung mauna siya, you are already full. In God, there is fullness of joy. In God, walang sinabi ang Bible na in work, there's fullness of joy. Kahit nag-enjoy ka sa work. In great amount of bank account, there's fullness of joy. Walang ganon ang sinasabi ang Biblia. Only in God, there is fullness of joy. Kaya sabi niya, utos niya, you should have only one God. Sinabi ko nga po sa inyo, logically, bakit yun ang inutos ng Diyos? Kasi isa lang naman ang puso natin. Hindi tayo pwedeng kumanta ng sana dalawa ang puso ko. Di na sana nalilito. Kung sino sa... Kumanta talaga, no? God designed us ultimately to have one heart for Him alone. Kaya nga, pag binalikan mo, everything nung nasa baba, do not covet, do not lie, do not steal, do not murder, do not, honor your father, all of those ay hindi makakakompleto sa atin. Lahat ng yon ay hindi magkakaroon ng contentment. Puntahan lang muna natin. No? Ano yung mga kakabangga na attribute na kailangan natin? In number 10, do not covet, we should be content. Or contented. Pero both ay adjective, content and contented. Okay? Number 9, do not lie. Okay? You need to be true. You need to be in the light. Jesus, God is light. No, yung pang-8, do not steal. You need to be faithful. You need to be faithful. Wag mong kuhanin yung hindi sa iyo. Okay? And the same thing, number 7, be faithful sa asawa mo kung sino ang binigay sa iyo. All of those, pag inisa-isa natin, there should be an attribute of God that we should also have. Kaya nga, ang number 1, ano yung una? You should only have one God. Because when you have one God, you will be content and contented. Hindi mo na ngayon aasamin na mag-covet, magsinungaling, pumatay, kumabit, di ba? Hindi mo na rin i-dishonor yung parents mo kasi you know that God intended you to be in that family. Okay? I-honor mo din siya in your Sabbath. You will remember Him. Hindi mo din, kung may isa kang Diyos, hindi mo din gagamitin yung pangalan niya sa walang kabuluhan. And you will not make any carved images in thoughts, sa nakikita. Kaya ang unang utos, you and I should have one God. For my benefit, for your benefit. Dahil any other gods cannot fill you up. Cannot fill me up. Okay?
So malinaw po tayo doon. Now, this is summary, kaya po mabilis lang tayo kasi we will try to sum up. All of those are commandment. Any command that you don't understand, you cannot make a stand. Sinabi ko din to nung Friday. Tama? Nandun? Nandun ka ba? Ecclesia. Anything that you don't understand, you cannot stand. You cannot make a stand. Kaya yung faith mo, kapag di mo yan naintindihan, you cannot make a stand on it. But, sa kingdom of God, maintindihan natin yan. But faith cannot really be understood by the mind. Agree? Alam nyo ba na yung faith nyo cannot be received by the mind? Hindi nyo po maiintindihan ang faith, hope, and love by the mind. It's in the heart. Yan po yung mga pag-uusapan na. Bakit? The mind, for you to understand faith by the mind, sasabihin ng mind, to see is to believe. But faith is the substance of all things that are unseen. So, paanong paniniwalaan ng utak yung faith? Hindi. Kaya kung ang ating pong salvation ay sa utak lang, knowledge lang po yun. Kaya nga sabi ni Jesus, ingat kayo, too much knowledge, puff up the head. Baka pinapalobo lang yung isipan natin. Baka nga yung salvation na alam natin, hindi talaga yun yung salvation kasi ni-receive lang ng isip that I am saved by grace through faith. Ano yun? Ano yung grace? Ano yung faith? No, baka ang alam lang nating salvation that we will go to heaven. That's just a bit of the salvation. Kasi uulitin natin kung ang salvation natin ay sa heaven lang, sana, nung na-save tayo, diretso na tayo ng heaven. What is salvation all about? Patikim po yun ng kingdom of God. But what I'm saying is, the mind cannot receive eternity. It's through the heart. No, it's through the heart. And only through the heart that God can speak to you. It's only through the heart that God can speak to you. Okay? Yes po. Tungkol sa isip. Halimbawa, nagkasala, yung pinaplano mo palang gawin, halimbawa, nagplano mong magnakaw, kasalanan na ba yun? To the mind. At kunyari, halimbawa, nagnakaw ka na, tapos binalik mo yung ninakaw mo, kasalanan pa rin ba yun? Okay po. Mukhang magnanakaw po kayo dati. Dami niyo tanong sa pagnanakaw. Ay, hindi ba? Dapat ako. The intention of the heart, okay, and of the mind is not seen, not unless it is acted upon. However, punta natin ang Bible. Okay? Ang sabi ng Bible, kung ikaw ay tumingin pa lamang ng mahalay, sa iyong kapwa, ikaw ay nagkakasala na. No? Maaari nyo pong itanggi, kasi kami, halimbawa, estudyante, hindi ko naman po ninakaw tinignan ko lang po, hinawakan ko lang. Pero in reality, there's the intention of the heart. Kaya lang, wala kang ebidensya. Hindi namin masabi, kinuha mo talaga, intention, wala kang ebidensya na nakawin niya. Kaya nga, sin for us, kasalanan sa atin, sa tao, pag dinala mo sa korte, anong hanapin sa'yo? Ebidensya. No? Kasi sin is acted upon. Pero sa Biblia, sa salita ng Diyos, because God looks at the heart. Hindi naman God looks at the evidence. God looks at the heart. No? Kaya po kung sasagutin ko yung tanong nyo, kung sa tao, kapag wala po ebidensya, hindi nyo po masasabing, kahit dalhin nyo po sa barangay o kung saan, wala po kayong masasabing nagkasala siya. Pero sa mata ng Diyos, kung ano ang intensyon ng puso niya,
Diyos lang po makakapaghayag nun. No? Hindi po kayo. No? Kung meron man tumitingin ng saging ninyo, ng ano pa po ba mga papaya, wag na po kasi kayo magtanim. O kaya dadalhin nyo na agad dito. Ninakaw na. Tapos, yung pangalawa nyo po palang tanong. There's a change of heart and mind. No? Apo. Apo. Tanong, nag-sorry po ba? Hindi po. Hindi nag-sorry? Sinole. Paano po niya binalik? Banilak na siya. Harap-harapan? Paano niyo po nasabing kinuha? Paano niyo po nasabing? Paano niyo po nasabing kinuha? Ay, So, hindi kayo nag-sorry? Hindi, si Lord. Ayun, nag-sorry. Ba't niyo po tinatanong ngayon? Kaya nga po, kaya niyo po tinatanong ngayon. Yes. Kaya niyo po tinatanong ngayon kasi, nga po, the word, yes, correct. Yung pong word na ganti ay, opo. So, ano pong sagot sa tanong niyo? Ulitin ko po yung tanong na Ana Flor. Ba't niyo po tinatanong ngayon? Kasi nga po, ba't po kayo nagigilty? Dahil kasalanan nga po. Yes po. Bible says, balik tayo sa Biblia na Ana Flor, mga kapatid, balik tayo sa Biblia. Tax collector, pinatawad, pero ibabalik ko po ng ang hirap magtagalog, makailang ibayo. No? Restitution is needed. It doesn't mean that you sin and you don't restitute. You need to restitute. Repentance doesn't mean na nagrepent ka, okay na yun, sorry na lang. Hindi. You need to restitute. Kung may nasira. Sa school, pag po may nasirang upuan, tapos pinaglaruan talaga, intentionally, they need to restitute. Okay po. Alam ko naman po, alam nyo sa heart nyo na kasalanan yun. Kino-confirm nyo lang po. No? Kasi hindi nyo siya itatanong kung hindi siya kasalanan. The intention of the heart, kasalanan na po yun. Kasi ang po intention nyo, the word itself, kayo po nagsabi, ganti. So, hindi po yun. Kasi ang utos sa atin, Romans 12, do not revenge. Vengeance is mine. Kung may nagnakaw sa'yo, ipagtanim mo para hindi ka na nakawan. Tapos pag binigay mo nyo po itanim, that may bunga na. Okay. Thank you. A very honest woman. I really appreciate this woman. Going back, no. We only have one God. What you don't understand, you cannot make a stand. Kaya po maraming blindly obeying. Kasi nakikinig lang sa may hawak ng mic. Kahit po sinong may hawak ng mic, kahit pa si Mike Velarde. No? Go to your Bible, meditate on it. No? Huwag po basta-basta makikinig sa kung sino lang nagsasalita. Yes, maaaring aral sila, maaaring matagal nang nagsasalita, but it doesn't mean na matagal na ay tama na. Hindi ibig sabihin na matagal na ay tama na. Marami po tayong matagal nang alam na mali. Lagi ko sinasabi sa inyo yun, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and G. Ay, very good. Natuto na. Tumalsik pa yung laway nyo. No? Buti na wala kayong COVID, no? Z. But in reality, kung may iba kong tinutukan ng mic dito, ang sasabihin nyo po ay Zay. Kasi yun yung matagal nating narinig. Zay. Sabi ng mga teacher natin, no? Zay. But it's not Zay. It's Z.
zipper, zebra, zeal. No? Hindi mo sasabihin zaper, zebra, at saka zail. Hindi. It's Z. So ulit, hindi ibig sabihin ng matagal na ay tama. Isa nga sa nakuha kong point doon nung nakikinig ako kanina, sabi doon, segue lang, habang I'm at the edge of my chair, sabi, nung tumanda si Solomon, nakinig ko po kayong mabuti, sabi, nung tumanda si Solomon, nabasa niyo po ba kanina? Sabi ko, oo nga no, ito yung, hindi porket 39 years old na ako, ay tama na yung ginagawa ko lahat. Hindi rin na porket matanda na, alam na, ganap na, no? Kaya, nung oo nga, no? Solomon na yun, pero nung tumanda siya, sabi nung verse, dahil iba na yung pinakinggan niya, so, babalik ako. If there's a command, we ask God that we understand the command so that we can make a stand in obedience in God to do the command. That God will give us the grace to do the command. Ano ibig sabihin po nun? Sumusunod po ako kahit hindi ko naman naiintindihan. Ang tawag po natin doon ay hypocrisy. Yun ang totoo. Wala po ibang word para doon. Kasi bakit ka sumusunod, di mo naman pala naintindihan. Alam niyo kung bakit? Kulturang Pilipino, oo lang ng oo. Ayaw magtanong. Problema naman kasi sa Pilipino, pag nagtanong, hindi sanay ng tono, pa-question agad, mali. Kaya ang anak, pwede naman tanongin ng magulang kung tama lang yung pagtatanong. Kaya lang, pag yung anak, minsan, ba't ako? Ba't ako na naman? Sila Gabe, sila Gran. Gran, get the plastic, put it in the trash can. Gabe, ba't ako? Hindi naman ako niyan. Habi ko, hindi ka bat, anak, tao ka. Gina, sundin mo na yan. No. Oo, ganun, hindi ka bat. Segue lang, sabi nga ni Gran. Tae ko, anak, hindi ka tae. Ano ka? Sabi niya kasi tatae siya. Sabi ko, hindi ka tae, tao ka. But going back, we obey without understanding. That's hypocrisy. That's Pharisees, Sadducees, and all the religious people. They know the law. They know the law by mind, but not by heart. They know the law in written. It is written in the mind, but not written in the tablet of their hearts. Hindi alam yung essence. Kaya po yung mga anak, ba't sila nagtatanong? Yung mga anak natin, bakit ako? Kasi they want to understand. Tayo naman, wala tayong oras. Basta, sumunod ka. Gano'n na lang, di ba? Pero kung maiintindihan kasi nung bata, bakit niya gagawin yon, I think, susunod yon. At mas maganda yung magiging pagsunod niya. Bakit? Sa susunod na siya agad. No more, bakit ako? Ba't ako? Kaya nga lang sa atin, hirap tayong mag-explain. Parang ganito, salita ng Diyos, 8:30 to ayaw natin iproseso. Wala tayong time ng ganito. Kung di pa magpalugaw, sopas, or kung hindi tayo mauupo. Diba? That's a reality. Pero kung ipoproseso natin, pero thank you dahil lagi tayong, syempre kailangan, ako nahirapan ako makinig pag walang laman yung tiyan Diba? Pero we need to process. Wag po tayong tamarin, wag po tayong manghinawa, wag po nating panghinayangan yung oras na inaalam natin yung mga bagay bago natin sundin. Kasi sayang. Sumunod ka na lang din, dapat inalam mo na kung bakit ka sumunod. Bawal tumawid dito.
Nakakamatay, hindi sumunod. Bawal tumawid, may namatay na, hindi pa rin sumunod. Bawal tumawid, susunod ka na. Pag hindi mo kasi naintindihan yung reason or rationale behind a command, wala. We're blindly obeying. And those who were blind will go to the feet. Wala. Feet. Balon. Malalaglag lang sila kasi blindly obeying. My sheep knows my voice. John, do we really know the voice of God? Do we really know His command by heart? When we say voice, it's not just the command. It is the heart of the one giving the command. What's in the heart is just going out of the mouth. Do we know the heart of the command? Or should I ask, do we know the heart of the commander? The chief in command. Sino po ang chief in command ng Pilipinas? Yan. Nakita niyo po ba po sa FB? Nire-rate siya. 1 to 10. Baka po mag-rate pa kayo. Huwag na kayo mag-rate, please. Don't engage in such political issues. Wala pong kapupuntahan. If you want to engage in those political issues, pray. That's the best engagement that we can do. So, the command is important, but it is most important who gives the command. Papunta na po ako sa wrapping up. Bakit? Any rules without relationship will just lead to rebellion. Ulit, this is not my own quotation. I forgot whose quotation is this. Yun pala ang tamang pronunciation nun. Quotation. Kasi K-W-O siya. Hindi siya quotation. Quotation. Okay? At least natututo po tayo. No? Sabi nung nagsabi nito, rules without relationship will lead to rebellion. Yung anak ko, pag hindi ko muna in-establish yung relasyon ko sa kanya, hindi siya nagtiwala sa akin, na yung sinasabi ko sa kanya ay makabubuti sa kanya, susunod siya, pero padabog. Susunod siya, pero may kutkot. Rebellion lang din. Kaya yung mga bata, tumatakas, hindi nagpapaalam, nagkakasugat tuloy sa tuhod. So sa ating matatanda, there should be relationship first. So application sa church, kung may mga baby po dyan, Christian, build relationship. Huwag niyo pong rarat-ratan agad ng John 3:16. Sabi, makasalanan ka. Ikaw ay tomboy, bakla, pupunta ka sa amin. Huwag mo pong babakbakan agad ng ganon. No, hindi na po babalik dito yan. No, diretso na po impyerno yun pag umalis. Kaya po, build relationship before you say all the highfalutin words, biblical principles. Kasi kayo po matatagal na, kaya ang sinasabi ko po sa inyo mga Bible verse. Pero pag may baby Christian dyan, build relationship first. Kasi rules na walang relasyon will lead to rebellion. Bakit ko po yung dinudugtong ngayon sa topic natin? We have 10 rules. If we don't have relationship with the chief in command, kung sino yung nagbigay ng commandment na yon, susunod lang tayo, pero ang dulo, rebellion. And who is the greatest rebel? Sagot. Who's the greatest rebel? Satan. Lucifer. Parang yung pagkakasagot nyo, nakatitig na titig talaga kayo sa Satan. Parang ako yun na.
Satan became rebel because there's a rule pero walang relationship. Kasi gusto niya maging Diyos. So this morning, to wrap it up, there are 10 commandments. It's for our good. Pero kahit alam mong for good yan, pero hindi mo nakita yung puso nung nag-command niyan, at wala tayong relasyon doon sa nag-command niyan, hindi din natin yan susundin. We'll end up rebels. Magre-rebelde lang din tayo. Pero kung build up ang relationship, kung established and founded yung relationship with the chief in command, kahit anong iutos niyan sa'yo, dahil tiwala ka sa Kanya. Tiwala ang ginagamit ko and faith. Because trust is essential in relationship. Trust is very essential in relationship. Pag walang trust in relationship, alisin niyo po yon, yung T sa trust, ano mangyari? Rust, kakalawangin yung pong relasyon. No? Trust is very important in relationship. So if you know who gave the command and you trust the one who gave the command, susunod ka kahit ano pa yan. As in kahit ano pa yan, yung kahit illogical sa tao. Ay, sorry for the term. Ang tanga nito, binigay yung pera niya sa ganito. Sinabi ng Lord eh. Basta make sure you know the voice of the shepherd. Okay? Hindi boses lang ng tao. Okay? There are many illogical command na ipapagawa sa iyo ng Diyos. Illogical. Ano yon? Patawarin niyo po yung nagkasala sa inyo. Illogical yun. Kaya nga kayo gumanti. Kasi yun ang logical. Di ba? Pero kung nagtitiwala po kayo sa shepherd nyo, you will trust Him na yung kumukuha ng kung ano mang kumukuha sa inyo, mas kailangan niya yon. At yung kinuha sa inyo ay panunumbaliking ilang ibayo ng Diyos. No? Yung papaya nyo, magbubunga ng mangustin, ng mansanas. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Di ba? Dragon fruit. Yeah. Illogical. But if you trust the heart of the chief in command, susunod ka. So we're done. 10 commandments. Hindi importante kung nasunod mo lahat yan. Ang dulo po ng ating pag-aaral, ang tanong, do you have the rightful relationship with the one who give you the command, day by day? Kasi ito pong 10 commandments na to, hindi naman na yan ibibigay na sa iyo. Written na yan eh. Pero yung command na, oh, may luto kang tinola, bigyan mo yung kapitbahay mo. Susunod ka ba? Kakaaway nyo lang kasi sinungkit yung mangga mong napunta sa kabilang bahay nila o sa kanila. Sige Lord, bigyan kang tinola. Teka lang, may betchin pa. Ladagdagan ko. Binetchin yung kapitbahay. No? More than the 10 commandments, marami pa pong iuutos sa inyo, sa akin ang Diyos. Maliliit, malalaki, illogical. Please sit down. Take time to hear the voice of God. Lord, sa'yo ba talaga galing to? Kasi ang hirap eh. Mahirap. Hirap talaga. No? Pag illogical, mahirap. Logic will come from here. Papangatwiranan, Lord, wala pang, paubos na yung diaper ng anak ko. Tsaka gatas. Illogical. No, tsaka na ako susunod. But take note mga kapatid, delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Illogical yon. Pero if you will receive it from your heart, at alam na alam mong galing sa Lord, mag-pray tayo, Lord, give me the grace to obey.
Kasi only by the grace of God that we can obey. Only by the grace of God that we can obey Him. Magbibigay ng talino ang Diyos, pero mag-ask din tayo sa Kanya ng grace to obey. Okay po? So we're done. Salamat sa Diyos, hindi isang taon yung 10 Commandments. No? But I hope you learned from the mind na linawan yung ilang mga bagay dun sa 10 Commandments. I hope makabisado nyo siya by hands, yung 10 Commandments. But more than that, I hope na mabuild yung relationship nyo with this topic. See you with the next series, Kingdom of God series, na pag-aaral natin. Medyo malalim yung pong pag-aaralan na yon. Kaya po, I am suggesting, please bring your Bible and notes and pen. Okay po. We'll be talking about a series about Kingdom of God. Tanong po. Tanong, clarification, violent reaction. Sige, tanong po, tanong. Wala nang maisip. Sinat down na po niya yung isip niya. The Romans, yung message ng mga bata ngayon, be transformed by the renewing of your mind, ano? So the mind is important. You have the wisdom and the knowledge. Pero when God said, He looks through the heart, believe ako sa Lord natin. Because Jeremiah says, the pinakamaruming bagay sa ating buhay ay ang puso natin. No one knows, yung puso ko, hindi ko alam yan. Pero He will judge my eternity from the dirty heart. So talagang, Lord, kaya nga si David lumabas because hindi yung magandang lalaki, mga kapatid niya, kinuha niya Yung David na inosente siguro. O si Joseph na marumi ang puso. So it's the heart talaga. Alam mo, I thank God that He looks through the heart, kundi wala ang pag-asa utak ko. Masyadong magaling Thank you po. Part din po ng Kingdom of God, pero unahan ko na. Doon po sa the most deceitful, not, ibig sabihin ba we don't follow our heart? Ayan mga pag-uusapan natin sa Kingdom of God. Kasi, if God is talking to the heart, pero sinabi ni Jeremiah, the most deceitful is the heart. Paano yun? Hindi dugtong, hindi connect. Yan po yung part ng pag-aaralan natin in the Kingdom of God series. So I hope you will be with me in those series. Okay, yung pag-aaral. Question pa po? Confirmation, affirmation, or reaction? Kasi tapos na po tayo. Close na po yung topic na yun. Baka meron po kayong gustong sabihin. Kahit po sabihin yung, salamat po, masarap ang lugaw. Puro lugaw ba ang kinain natin itong may sopas naman, sotanghon? Ano po ba, magpapapol po ako kung anong gusto nyong pagkain sa susunod. Ako kasi sotanghon gusto ko goto pa rin po, goto. Okay. Ako naman, ako sotanghon. Opo. Oo nga po Kaya hindi po niluluto Hindi po napagbibigyan yung mahal kasi. Tanong mga kabataan. Alam kong kayo ay fellowship na. Baka may tanong kayo. Wala na. So to end, yung 10, may tanong po, Ate Este, clarification. Sure? To end, to sum it up, the 10 Commandments was summed up in the New Testament. Love the Lord your God with all of your everything. That's 1 to 4. Observe Sabbath. And then 5 to 10, that's the second to the greatest commandment. Love your neighbor as you love yourself. What does it mean? It will go back to the summary, relationship. Love your God, relate with your God first, so that you can obey what He is commanding you. And love your neighbor, because that's the only thing when you have relationship with that person
na kahit na-offend ka niyan, you can overlook the offense. Na kahit minsan ay na-buisit ka niya, you can overlook the inis or the buisit. Reminding yourself na ikaw din minsan ay nakakainis at nakaka-offend. No? Kaya nire-remind po natin sarili natin, bago tayo ma-offend sa iba, look at ourselves. Minsan din naman nakaka-offend din ako. Nakakainis din ako. So, that's one way to brush off. Okay lang yan? No? Pero kung may relationship, mas maganda po na pag-uusapan. Na-offend ako sa sagot mo. Joke lang po, yung kunwari lang. Pag po may offense, kung napag-uusapan, there's relationship. Doon po nabibuild ang relationship. Pero pinakamabilis, brush off lang as a sign of maturity. Pero mas mataas na maturity, kaya mong i-discuss. Na-offend po ako sa kagandahan nyo. Masyado kayong... Hindi pa naman po. Intention pa lang po yun, yung na-offend. Kaya po dapat, sabi ni David, search my heart, O God, know if there's any wicked thoughts in me. No? Kasi, at minsan, di ba, na-offend kayo, hindi alam nung naka-offend. Tama? Yes, kayo lang po yung na-offend. No? Oo. Halimbawa, ganito, yung nagpipreach. Ang dami niyang sinasabi pag nagpipreach, 1 oras ba naman magsalita? Pero may tinatamaan, may na-offend. Intention ba nung nagsasalita? Ngayon lang, alam ko, marami ko nasabi. Intention ko ba na i-offend kayo? Hindi. Diba? Pero nasa sayo na ngayon yon. Kung iba-brush off mo siya. Or kakausapin nyo ba ako? Linawin ko lang yung sinabi mo kanina. Yon. Those are signs of relationship. Mature relationships. Nakakapag-usap. Father, we thank you. Thank you for all the nods sa mga tango at sa mga affirmation that your words are true, your words are alive sa buhay namin. Tulungan mo nga po kami na ipamuhay ito. Tulungan mo kami na mapaalalahanan at i-meditate araw at gabi sa mga pagkakataon kami ay nakaupo, sa mga pagkakataon na yung puso namin matitrigger. Allow us to go back to your words. Your words will give us love, light, and life. Buhayin mo nga po ang iyong mga salita sa buhay namin. And Lord, thank you for this series. Salamat that you are commanding us to give us life. Hindi mo kami papahamak kasi mga anak mo kami. Never ipapahamak ng Ama sa langit ang mga anak niya. Kung yung mga ama nga dito sa lupa, hindi iisipan ng masama yung mga anak nila, ikaw pa kayang Ama namin sa langit. You always have the best interest and intention. In your heart, you always have the good and great plans for each one of us. Dalangin ko po, tulungan mo po kami na magtiwala sa iyo. Magtiwala sa boses mo, sa direksyon mo, sa puso mo. Kahit illogical, God, tulungan mo kaming magtiwala. Ang dalangin lang po namin, make it clear. Make it clear to our hearts that it is you, it is your voice, it is in your written words na inuutos mo yun sa amin. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na in the 10 Commandments, may nagagawa kami intentionally and unintentionally. Lord, we ask for forgiveness and bring us back to obedience by your grace na makasunod sa katuwiran mo, sa layunin mo, at sa pamamaraan mo. God, I pray that you will dismiss my brethren, my friends, my co-workers in the kingdom of God. Bless them and dismiss them with the heart that beats with the heart of you. Let their hearts beat with you. Let their hands work with you. Let their heads think
the way you think. And God, we declare blessing to this church na pinagkatiwala mo sa amin. Be the head of the church, be the mind of the church, be the heart of the church, and give us the grace to do what you are asking us to do. Pakalinawin mo nga lang, Lord, ano yung gusto mong ipagawa sa amin here in GIOS. Thank you, God, and we ask that you bless us to the next series of our topic, the Kingdom of God. Allow us to learn and be blessed by you. Thank you, God. Dismiss us with your grace. Allow us to move with the remaining hours of today ng may kasiglahan, ng kalakasan, kasiyahan, at magawa pa namin yung mga dapat namin gawin sa nalalabing oras sa araw na to. Keep us safe, God. Keep our families safe under your protection, under your wings. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. Ayan, excited na yung